Napakaswerte siguro ng mga taong never pang naranasan ang maggipit sa buhay. Pero alam nyo, kung tayo mismo yung nagigipit, kaya nating magtiis o gawan parang paraan kasi tayo naman yung magsasuffer, challenge lang sa atin kung paano natin ma-overcome ito. Kaya lang kung mahal natin sa buhay ang nakasalalay, gagawin talaga natin lahat. Kaya hindi ako kasali sa mga taong pwedeng manghusga kay Aliana. Dear Kahugot, ako po si Aliana, isang OFW dito sa Hong Kong. May mga pangyayari sa buhay natin na gusto nating makalimutan sa mga panahong masakit pa or nakakahiya pa. Pero makaraan ng maraming taon, lahat baliwala na lang. Lalo na't kapag nag-mature ka na at tanggap mo na nangyari talaga yun at wala ka nang magagawa pa. Hindi na rin ako nahihiyang aminin sa lahat na naranasan ko ang pinakamaruming trabaho para sa isang babae, ang maging bayaran. Gayunpaman napasok ko ang trabahong yon hindi dahil trip-trip lang, kundi dahil may ina ako noon na gusto kong madugtungan pa ang buhay. Dinapuan ng malalang karamdaman ng mama ko noon. Binenta ko ang kaluluwa ko para ipagamot si mama. Ilang beses na operasyon ba yon? Ilang taong gastusan tapos sasabihin ng doktor na huli na, wala nang pag-asa. Gayunpaman ay hindi ko pa rin kayang mawala ang nag-iisang tunay na kakampi ko sa mundong ito kaya patuloy ko pa rin tinustusan ang gamutan ni mama kahit sinabi na ng doktor na hindi na siya gagaling pa. Bawat araw na kasama ko pa si mama ay napakahalaga sa akin kaya nagpatuloy pa rin ako sa aking maruming trabaho. Husgahan man ninyo ako, okay lang sa akin dahil kahit nakasing tigas na ng metal ang mukha ko noon ay wala akong pagsisisi dahil mahalaga ang dahilan ko. Kay daling sabihin, napakaraming malilinis na trabaho dyan, bakit mo piniling maging pokpok? Wala akong obligasyong ipaliwanag ang sarili ko kahit kanino. Siguro kailangan lang ninyong mapagdaanan ang napagdaanan ko para maunawaan ninyo. Pero sana hindi kayo dumating sa ganung punto dahil mahirap. Hindi ako tapos ng college at hindi barya-barya ang kailangan ko para sa pagpapagamot ng mama ko. Kung pumasok akong katulong o sales lady, baka yung kikitain ko ng 10 taon, isang araw lang gagastusin sa ospital. Isang hamak na construction worker lang si Papa pero babaero pa. May iba siyang kinakasama noon. May 2 na rin silang anak at halos kapitbahay lang namin sila sa bagong baryo Caloocan City. Mayroon din ako nag-iisang tunay na kapatid, si Kuya Marcel pero maagang nag-asawa ng taga Nueva Ecija at hindi rin siya nakapag-aral at hikahos din ang kanyang pamilya kaya hindi rin nakakatulong noon sa pagpapagamot sa aming ina. Isa pang dahilan kung bakit wala akong gaanong pagsisisi sa pagtatrabaho ko sa patay sindi kung tawagin nila ay doon ko nakilala ang lalaking minahal ko ng tunay. Siya kahugot, si Rebel. Probinsyano si Rebel at noon ay nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Makakapal ang mga palad niya at matigas ang kanyang maskuladong katawan. Moreno ang balat na halatang hindi dahil sa krema na pangpatan kundi dahil sa sinag ng araw.
Singkit ang mga mata ni Rebel kaya animo siya Korean o inchik na sulog sa araw. Ito ang physical description ni Rebel na unang rumihistro sa gunita ko noong unang pagkakataong makulong kami sa isang pribadong kwarto. Pero hindi sa mismong kwarto ko siya natitigan ng matagal kundi habang nagsha-shower siya sa banyo ng motel na yon. May bahagi kasi ng banyo na salamin ng dingding. Mula bewang pataas ng salamin ay clear glass kaya't malinaw mong makikita ang nasa loob. Mula bewang pababa ay smoke glass naman kaya't malabo. Sa kwarto, ayaw niyang nakasindi ang ilaw. Hindi ko alam kung bakit mas gusto niya ng lights off kaysa lights on. Yun lang lampshade ang gusto niyang nakasindi pero isiset pa niya sa pinaka makulimlim. Sa sarili kong memorya o sa pagkakatanda ko, ang unang pagkakataong maging customer ko si Rebel ay nagtatrabaho siya noon sa Quezon City. Naulit yon makaraan ng mahigit 1 taon and that time ay nag-a-apply na siya ng trabaho sa Middle East. Yun lang ang alam ko noon tungkol sa kanya kasi hindi naman kami nagkukwentuhan. Paisa-isang tanong lang ako sa kanya at tipid din siya kung sumagot na parang kasalanang malaki kapag nakilala ko siya ng lubusan. Hindi lang siya mapili. Kung sino ang ibinigay sa kanya ng aming mamasang noong 3rd time niya sa club, mahigit 3 taon ang nakaraan mula nung pangalawa, ay hindi na siya naghanap ng iba at ako pa rin ang nakuha niya na sa tingin ko ay hindi naman niya sinasadya. Nakilala ko pa rin siya dahil sa kanyang mukha. Pumuti man siya at bahagyang lumiit ang katawan, naging malambot din ng konti ang hipo ng kanyang balat dahil na rin siguro sa mas magaang trabaho sa Saudi Arabia. Alam kong siya pa rin ang lalaking lihim kong hinangaan nung una. Nakatulog siya noon matapos kaming magtalik. Ngunit kinailangan ko siyang gisingin dahil sa masamang balitang nabasa ko sa text. Ang mama ko muling isinugod ni Papa sa ospital. Iyon ang huling pagkaka-ospital ni Mama dahil noon na rin siya pumanaw. Naniniwala akong hindi nawala ang pagmamahal ni Papa kay Mama kahit nung may iba na siyang pamilya na itinara niya sa isang barong-barong na 3 barong-barong lang ang layo mula sa bahay namin. Yes, kahugot, tinatawag kong bahay ang tirahan namin ni Mama noon dahil maayos ito kumpara sa tirahan ng aming mga kapitbahay. Maliit man pero hindi ito basta-basta mapapasok dahil konkreto ang dingding at hindi tagpi-tagpi ng kung ano-ano kagaya ng ibang bahay, maging ang bahay ni Papa at Tita Melody na pangalawa niyang asawa. Lubha ang pag-iyak ni Papa noong ilibing si Mama. Labis ang kanyang hinagpis at pagsisisi at noon nga sa sementeryo sa harap ng maraming tao ay hindi nahiya si Papa na isigaw ang mga salitang, "Sana mapatawad mo ako sa mga kasalanan ko." Noon na rin ako tumigil sa pagtatrabaho sa patay-sindi. Pero nakakatuwa kahugot na ang nalipatan kong trabaho bilang sales lady ay sa tindahan naman ng mga ilaw. Iba't ibang klaseng ilaw. Chandeliers, pin lights, spotlight, truck lights, pendant lights at kung ano-ano pa. Kasama ko noon sa bahay ang panganay ni Papa kay Tita Melody na si Melissa dahil noon ay 3 na ang anak ni Papa at Tita Melody. Pero iniwan din ako ni Melissa nung umuwi na ng probinsya sina Papa. Probinsya ni Tita Melody sa La Union.
Dahil doon kahugot ay naiwan akong mag-isa sa Caloocan at natural kong naramdaman ang pangangailangan ng kasama. 28 years old na ako noon kahugot pero wala pa rin akong boyfriend o lalaking pwede kong pagkatiwalaan. Masasabi kong maganda ako pero hindi ko ito kayang ipagmalaki dahil nagamit ko nga ito sa maruming paraan. At sa mata ng mga kalalakihan sa bagong baryo at iba pang lugar sa Maynila na alam ang aking naging trabaho, wala akong dangal. Marami man sa kanila ang nagtangkang makapasok sa buhay ko noon pero wala akong pinansin sa kanila dahil alam kong iba ang intensyon nila. Pero that time kahugot na naghahangad na akong makapag-asawa na sa edad na 28 ay naalala ko si Tigo. Siya ang kauna-unahan kong naging boyfriend noong 14 years old ako at nasa second year sa high school. Malusog pa si mama noon at nakakapagtrabaho pa bilang labandera sa Commonwealth, Quezon City. Tagaroon kami dati pero nalipat lang kami ng mga informal settlers sa bagong baryo kung saan mas lalo pa kaming naging informal settlers. Pero dahil okay pa si mama noon ay mahal pa siya ni papa. Noong nagkasakit si mama, noon nagawang maging marupok ni papa. Pero sa totoo lang, sa edad kong 14 noon ay hindi ako nagalit kay papa noong may kinakaliwa na siya. Kasi hindi rin siya nagagalit sa akin kapag nakikipag-usap ako kay Tigo na noon nga ay crush na crush ko. Mahirap lang din sila Tigo. Tubong Leyte sila na napadpad sa Maynila. May itsura siya, mabait pa. Laging may bigay sa akin na pulboron, yema o milk candy na mga paborito ko. Kahit pa isa-isa lang kahugot, masaya na ako. At oo na kahugot. Nakuha ni Tigo ang matamis kong oo dahil sa matatamis na pagkaing paisa-isa niyang inaabot sa akin. Kaya lang nung magkasakit si mama, nawalan na ako ng time para makipagkita kay Tigo. Ayaw naman niyang pumasok sa bahay namin dahil nahihiya siya kay mama at baka daw makapagdulot lang siya ng negatibong isipin at damdamin sa mama ko. Lagi kong binabantayan si mama noon kahugot. Simula nung mawalan siya ng malay at akala ko'y nawala na siya ng tuluyan sa akin. Natatakot na ako mula noon kaya't nagtigil pa nga ako ng pag-aaral para lang mabantayan siya. Ako na lahat ang gumagawa sa bahay noon hanggang sa isang araw na may pumasok na batong nabalutan ng papel sa bintana namin. Muntikan pa ngang ma-shoot sa arinola ni mama. Sulat yon galing kay Tigo. Sulat na nagpaluha sa akin dahil noon ay nagpaalam siyang uuwi na sila ng Leyte. Biglaan daw dahil namatay ang lolo niya at hindi na sila babalik ng Maynila dahil mahirap daw pala ang buhay Maynila. Tumakbo ako palabas ng bahay noon hanggang sa kalsada sa pagbabaka sakaling maabutan ko pa si Tigo pero nabigo ako. Maraming bata sa eskinita pero walang Tigo akong nakita. Matagal bago ko nakalimutan si Tigo. Sa mga pagkakataong down na down ako dahil sa kalagayan ng mama ko, namimiss ko si Tigo na dati lagi nagpapalakas ng loob ko. Isang araw ay parang himala na kay sigla ni mama. Niyaya niya akong bumisita sa Quiapo Church. Nahulaan ko kung anong laman ng taimtim na dalangin ni mama noon pero alam kong hindi niya nahulaan kung ano ang naging dasal ko. Kayo, nahulaan niyo siguro ano? Oo, si Tigo. At ang hiling ko noon sa Diyos kahugot ay sana nasa mabuting kalagayan si Tigo at sana magkita pa kami sa takdang panahon.
Isang araw na day off ko ay sinadya kong magpunta sa Quiapo Church at nanalangin na sana kung hindi na ulit kami magkikita ni Tigo ay may makilala sana akong lalaking mamahalin ako't mamahalin ko rin. Pagkatapos kong magdasal ay umuwi na din ako dahil marami akong labahin. Ikinagulat ko ang madatnan si Papa ngunit halos hindi ko nakilala dahil lubha ang initim niya. May masama siyang balita sa akin. Kailangan daw niya ng pera kaya't ibebenta niya ang bahay. Saan ako titira? Tanong ko. Mamili ka. Mangupahan ka ng boarding house o sumama ka na lang sa akin sa La Union. Nabenta ni Papa ang bahay sa halagang 20,000. Hindi naman kasi sa amin ang lupa. Hindi muna ako umalis noon dahil hindi pa rin naman lilipat yung nakabili at ako'y maghihintay pa ng sweldo sa pinagtatrabahuan ko. 5 days pa noon bago ang payday. Sa maniwalak at sa hindi kahugot sa edad kong 28 noon ay noon lang ako nagbiyahe ng malayo at nag-iisa. Itinuro lang sa akin ni Papa kung saang terminal sasakay, anong bus at kung saan bababa sa La Union pero lumagpas pa rin ako't nakarating sa terminal. Mula terminal sa San Fernando ay nagtanong-tanong na lang ako at muling sumakay ng tricycle pabalik doon sa junction kung saan ako dapat bumaba. Paggabi na noon parang naroon pa rin sina Papa at mga kapatid ko sa ama na mga nagliwanag ang mga mukha nung makita ako na bumaba ng tricycle. Parang rest house ang bahay ni na Papa, yari sa kawayan, buho at kugo ng bubong. Ang likod nito ay malawak na tumana at may 10 mahahabang hilera ng puno ng malunggay na noon ay namumunga na. Tahimik at payapa ang lugar. Para ako nagbabakasyon nung mga unang araw ko pero natural hindi ako nagpunta doon para magbakasyon. Sakop pa rin ng San Fernando City ang barangay at kailangan kong magtrabaho. Marami akong inaplayan at ang unang nag-text sa akin kahugot ay ang may-ari ng hardware. Nakalagay kasi sa bio date ako na nakapagtrabaho ako sa tindahan ng ilaw at iyon ang naging bentahe ko. Maaga akong gumigising. Ako ang nagluluto ng almusal at kasabay ko rin madalas sa mga estudyanteng nag-aaral sa syudad sa pagbiyahe sa tricycle. Sa hapon ay wala ng estudyante sa paradahan kapag alas 6 na kaya't madalas ay nagtatagal ako sa paghihintay na mapuno ang tricycle. Mahigit 1 buwan na ako sa trabaho ko noong may tumawag sa cellphone ko. Nagimbal ako sa sinabi ng lalaki sa kabilang linya. Anak ka ba ni Reynaldo? Naaksidente siya. Nandito siya sa ospital ng Nagilian. Pinasamahan ako ng boss namin sa driver ng pang-deliver na ELF papunta sa Nagilian District Hospital. Nahulog daw si Papa sa andamyo sa ginagawa nilang bahay. Nabalian ng braso at putok ang ulo pero may malay naman siya nung dumating kami. Magalang na nagpaalam ang foreman na siyang nagsugod kay Papa sa ospital. Makaraan ng mahigit 1 oras ay dumating ang may-ari ng bahay na ginagawa ni na Papa. At nagulat ako kahugot noong mapagsino ko siya, si Rebel.
Si Rebel ay customer ko nung isa pa lang akong babaeng mababa ang lipad pero tila hindi niya ako nakilala. Siguro marahil sa wala akong makapal na makeup noon at mahaba na ang buhok ko. At isa pa kahugot, iba talagang itsura kapag ikaw ay nasa bar o sa club na madilim at kung may mga ilaw man ay mga patay sindi ng iba't iba ang kulay. Ibang-iba rin ang itsura mo kapag maliwanag ang araw, kaya't naunawaan ko kung hindi niya ako nakilala noon. Noong pangatlong gabi ko pa lang kasi sa bar, ay inutusan kami ng aming mamasang na mag-iba ng imahe at pangalan. Pinili ko ang pangalang Sarah. Iba rin ang pangalan ko noon sa una kong napagtrabahuan na karaoke bar. Pero that time ay malinis-linis pa ako dahil hindi ako sumasama sa mga lalaki sa labas. At noong Sarah na nga ang pangalan ko ay nagpagupit din ako, shoulder level at may bangs. Sabi ng mamasang namin, ang itsura daw dapat namin kapag nasa bar kami ay iba dapat kapag nagdesisyon na kaming umalis sa maruming trabaho at magbabagong buhay na kami. Kaya nang umalis ako sa patay sindi, nagpahaba na ako ng buhok at naging conservative na rin ako sa pananamit. Kaya siguro hindi na nga ako nakilala ni Rebel. Kinausap pa niya ako noon sa ospital dahil tulog si Papa nung dumating siya. Nagbigay siya ng tulong kahit na sagot naman ng boss ni na Papa ang gastos sa ospital. Hindi lang kaya ni Tita Melody noon ang magbantay kay Papa dahil kagagaling lang din niya sa sakit. Kaya nga napilitang ibenta ni Papa ang bahay namin sa bagong baryo Caloocan dahil nagkautang siya sa pagpapagamot kay Tita Melody at noon ay sinisingil na siya. Sa sulok ng puso at isipan ko noon kahugot ay nakadama ako ng munting pag-asang magkaka-love life ako sa La Union sa katauhan sana ni Rebel kung wala pa siyang asawa. Mabait ang mga boss ko sa hardware. Pinayagan nila akong mag-leave upang mabantayan si Papa sa ospital. Si Richard na driver pa ang nagpunta sa bahay upang kumuha ng mga damit ko at ilang gamit sa pagbabantay kay Papa sa ospital. Pangalawang araw pa lang namin sa ospital ay gusto nang umuwi ni Papa pero hinintay pa ang resulta ng mga lab test niya. Masigla na siya noon. Natatouch nga ako noon, napaluha pa sa kwento ni Papa. Isa pa, noon lang kami nagkaroon ng moment na gano'n ni Papa. Ang sabi niya, "Alam mo anak, nung mahulog ako, nawalan ako ng malay. Nakita ko ang mama mo. Akala ko wala na rin ako sa mundong ito." Kinilabutan ako noon kahugot pero napaluha. "Salamat anak at pumayag kang tumira dito sa La Union. Paano na ako kung wala ka? Maliliit pa naman ang mga kapatid mo." Sa pasimpleng paraan kahugot ay natanong ko si Papa tungkol sa may-ari ng ginagawa nilang bahay, si Rebel, pero kunwari nga, hindi ko siya kilala. Mabait yun, pero medyo naging suplado simula nung ma-indispair sa kanyang nobya na nasa Singapore. Panimulang kwento ni Papa. Na-indispair? Ulit kong tanong. Engaged na sila pero yung babae nakatagpo ng iba sa Singapore. European pa daw. Kaya't kung kailan nga handa na si Rebel na mag-asawa, ayun nga't nagpapatayo ng magandang bahay, tsaka naman nagkagano ng girlfriend niya. Ilang taon na ba siya, Papa? Tanong ko pa dahil hindi ko talaga alam kung ano na ang edad ni Rebel noon. Magte-34 na siya sa susunod na linggo. Nakaplano na nga ang party namin sa project eh. Kaso na-disgrasya naman ako.
2 buwang nagpahinga si Papa bago bumalik sa trabaho niya. Isang gabing dumating ako ng bahay ay nakangiti si Papa sa akin at ang sabi, "May pinapasabi si Rebel, anak. Pwede daw ba siyang umakyat ng ligaw sa'yo?" Alam ko, kahugot, kung hindi ako umuwi ng La Union at nagstay pa rin ako sa Maynila, hindi ko sana naranasan ng mga eksenang may dadalaw na binata sa akin sa bahay, may dalang kung ano-ano. Matagal kami nagkukwentuhan sa ilalim ng puno sa tabi ng bahay habang presko ang hangin at tahimik ang gabi. Kahugot, dati nang nasa puso ko si Rebel, pero heto siya't sinusuyo ako. Nasa akin ang takot at ang pag-aalinlangan kung dapat ko bang sabihin sa kanya na ako yung 2 beses niyang binayaran at pinagparausan. Si Papa, isang gabi ay kinausap ako. "Anak, gusto kang pakasalan ni Rebel. Bakit ayaw mo ba sa kanya?" Maging kay Papa, kahugot, ay natatakot akong umamin na dati ko nang nakasama si Rebel. Pero ang naging sagot ko noon kay Papa ay, "Magto-29 na ako, Papa. Gusto ko na rin mag-asawa at oo, gusto ko rin si Rebel." Ayaw kong abusuhin si Rebel dahil sa takot kong mawala lahat ng respeto niya sa akin kapag naalala niya kung sino ako. Binigyan niya kami ng option noon na engrandeng kasal, enggrande para sa isang baryo, maraming handa, magarbong venue, mamahaling damit na pangkasal at ng mga abay. Pinili ko ang simple at pinakamurang trahe de boda na nabili lang namin sa San Fernando. Kasal baryo. Sa baryo nila syempre dahil doon kami titira, sa bahay ng magulang niya nung una dahil that time ay hindi pa tapos ang bahay niya. Nag-honeymoon kami sa Baguio. Iyon ang hindi ko natanggihan at sa unang gabi ng aming pagniniig na patay ang ilaw, naalala ako ni Rebel. Natatandaan ko ang kwento ng Papa mo. Taga Maynila daw kayo dati. Ganito ang unang lumabas sa bibig niya nung nakahiga na lang kami sa malapad at malambot na kama ng hotel. Oo, mahinang sagot ko. Aliana, huwag ko sana ma-offend ha, pero dati nung nag-abroad pa ako, napadpad ako sa isang bar sa Cubao. Noon na kumabog-kabog ang dibdib ko, kahugot. Napapalunok ako sa nervyos pero huminga na lang ako ng malalim at inihanda ang sarili ko. Aliana, gumamit ka ba noon ng pangalang Sarah? Noon ay bumangon ako sa pagkakahiga at isinandal na ang likod ko sa headboard ng kama. Inabot ko ang sigarilyo at lighter ni Rebel. Nagsindi ako ng sigarilyo habang siya ay nakatitig sa akin. Gawain ko yun kapag katatapos ko lang magparaos ng customer. Magyosi habang nakasandal sa headboard ng kama. At alam kong noon ay nasagot ko na ang tanong ni Rebel kahit na hindi ako nagsalita. Natulog na si Rebel pagkatapos noon at kinabukasan, may 4 na araw pa kaming magsasama sa City of Pines pero malamig na si Rebel at parang laging tulala. Yung hawak niya sa kamay ko nung paakyat pa lang kami ng Baguio, mahigpit. Pero sa mga natitirang araw namin sa aming honeymoon, parang may konting pandidiri na.
At sa mga natitirang gabi, minsan na lang niya ako sinipingan, nakainom pa siya. Pababa na kami ng La Union nung oras na yun na nakaimpake na ako ng mga gamit namin. Palabas na siya ng pinto pero tinawag ko siya. Patawarin mo sana ako, Rebel. Hindi ko nasabi sa'yo kaagad. Okay lang yun, tara na. Ito lang ang sagot niya sa tumuloy ng labas at ako ang humila sa aming malaking luggage. Sa aming biyahe sa bus pababa sa La Union, magkatabi kami pero para lang kaming magkaibigan na may tampuhan dahil hindi kami nag-uusap. Noon ko na inihanda ang sarili ko sa buhay na haharapin ko. Buhay na may asawa pero ikinahihiya at pinandidirihan ako ng asawa ko. Siguro kung hindi lang masalita at mapamuna si Nanay Libring, biyanan kong babae, baka hindi pa sana tatabi sa akin sa higaan si Rebel. Pero mas okay sana kung hindi na lang kasi maraming gabi kahugot na akala niya tulog na ako pero nakikita kong paulit-ulit niyang tinititigan ang litrato ni Alice sa cellphone niya. Si Alice ang babaeng matagal na nakarelasyon na Rebel pero sumama nga sa boyfriend niyang Belgian na nakilala niya sa Singapore. Nasasaktan ako noon kahugot. Lihim akong napapaluha pero nagpapanggap ako lagi na okay lang ako at normal ang relasyon namin ni Rebel. May isang gabi, 9:00 na wala pa si Rebel. Initusan ako ni Nanay Libring na sunduin na si Rebel sa birthday ng pinsan niyang si Elias sa kabilang purok. Isasakay daw ako ni Tatay Miguel sa kanyang tricycle pero ako lang ang papasok sa bakuran dahil ayaw uminom ng biyanan kong lalaki. Tiyak daw kasing hindi siya palulusutin sa tagay. Napilitan akong pumasok sa bakuran ni na Elias. Napakanta pa ako ng mahina dahil ang tugtog noon sa videoke ay isa sa mga paborito kong kanta, Hot Stuff. Yung Hot Stuff ni Donna Summer. Kasama din ang Make It Easy on Me ni Sibyl, Hot Legs ni Rod Stewart, I Will Survive ni Gloria Gaynor, Spending My Time ni Roxette, at lahat ng sikat na kanta ni Debbie Gibson na siyang favorite singer ko noon, lalo na yung kanta niyang Lost in Your Eyes. Bago ako nalipat sa Patay Cindy noon ay nagsimula ako sa isang karaoke bar. Dati na akong mahilig kumanta kahit bata pa ako pero sa karaoke bar ako nahasa, lalo na kapag napapainom pa. Kung hindi lang na-raid ang karaoke bar na yon at napasara, baka magaling na singer na sana ako ngayon at baka nasali na rin ako sa The Voice o sa Tawag ng Tanghalan. Hindi ko maiwasang kantsawan ng babaeng kumakanta ng Hot Stuff sa videoke noong birthday ni Elias na pinsan ni Rebel. Hindi ako nakalapit sa kanila dahil nung makita ko ni Rebel ay sinalubong na ako pero hindi niya ako inimikan. Parang nahulaan lang niyang sinusundo ko na siya kaya't tumayo na siya. At sinundan ko na lang siya palabas ng gate. That time kahugot ay sanay na ako sa ganong treatment sa akin ni Rebel. Buntis na rin ako that time at pasalamat ako dahil kahit na nagyeyelo ang turing sa akin ni Rebel ay hindi ako nakatikim ng physical na pananakit mula sa kanya. Kahit sampal, wala. Pero aminado ako na madalas akong nagsisentimiento lalo na kapag nakakapanood kami ni Nanay Libring ng mga pelikulang sweet ang mag-asawa. Noong 7 months na kasi ang tiyan ko ay pinatigil na nila ako sa pagtatrabaho at naging libangan namin ni Nanay Libring ang manood ng mga pelikula sa cable. Hindi ko alam kung napapansin din ni Nanay Libring na hindi malambing sa akin ang anak niya or baka
normal lang sa kanila yon dahil kahit si Tatay Miguel ni minsan ay hindi ko rin nakitang naglambing kay Nanay Libring. Kabuanan ko nakahugot noong February 2022 nang makabasa ko ng chat mula sa message request. Yun ang section sa Facebook kung saan naiipon ang mga messages mula sa mga taong hindi mo friend sa Facebook. Ang message na yun ay galing kay Alice. Hi, kumusta? Ganito lang ang message niya na hindi ko sinagot pero tiningnan ko ang profile niya at may isang picture siya na kuha ng birthday ni Elias na pinsan ni Rebel. Nakita ko sina Elias at iba pang kaibigan nila sa picture pero wala sa picture na yun si Rebel. O baka hindi lang nakunan. Nagtaka ako dahil akala ko nasa Belgium si Alice dahil sumama sa kanyang Belgian boyfriend na nakilala niya sa Singapore. Nagtaka rin ako kung bakit niya ako kinukumusta pero hindi ko siya nireplyan at hindi ko rin kininfirm ang friend request niya. Kalaunan, narinig ko lang sa kwentuhan ni Nanay Libring at Tita Aida na ilang buwan na palang nakauwi si Alice at hindi natuloy ang pag-aasawa nito sa kanyang Belgian ex-boyfriend. Si Tita Aida ay tubong Nueva Ecija na napangasawa ang kapatid sa ama ni Nanay Libring. May pagkamarites ang estilo ni Tita Aida sa pagkukwento. Ang narinig ko sa kanya ay, "Nako, parang pakawala na raw si Alice. Kung saan nagiinuman yung mga lalaki, nandun din siya." Isinilang ko si Lucas noong February 21, 2022. That time kahugot ay nakalipat na rin sina Papa sa baryo ni Rebel sa Nagilian dahil may lupain ang kontraktor na amo ni Papa sa barangay. Tinayuan ito ng bodega para sa mga construction equipments at mga gamit sa construction at sina Papa ang naging tagabantay. Doon na rin sila ipinagpatayo ng bahay ng amo nila. Malapit lang ang bodega na yon sa bahay ni Rebel na siyang tinitirhan na namin noon. February 16, 2023, 5 araw bago ang first birthday ng anak ko ay busy ako sa pagpapagawa ng simpleng invitation sa isang computer shop sa bayan ng hindi sinasadyang makita ko si Rebel kasama si Alice sa isang fast food at masaya silang kumakain. Parang huminto ang puso ko sa pagtibok noon pero huminga na lang ako ng malalim at hindi ko na inulit ang mapalingon sa kinaroroonan nila. Akala ko hindi ako nakita ni Rebel pero kinagabihan ang sabi niya, "Ano bang klaseng babae ka? Manhid ka ba o tanga? Alam ko nakita mo kami, Aliana. Bakit hindi mo ako kumprontahin? Ba't hindi mo ako awayin?" Sinagot ko siya kahugot. "Para ano, Rebel? Anong mapapala ko kung aawayin kita?" Hindi siya sumagot. Inaayos ko noon ang mga invitation para sa birthday ni Lucas. "Hindi ka ba nasasaktan na may iba ako?" Narinig kong tanong niya. "Nasasaktan ako, Rebel. Pero hindi ako mag-iiskandalo." "Bakit? Dahil natatakot kang malaman ang lahat ng tungkol sa nakaraan mo?" Noon ako napatayo at lumapit ako sa kanya. "Bakit, Rebel? Pag nag-away ba tayo, ipamamalita mo sa lahat ng tungkol sa dating buhay ko?" Ang sagot niya kahugot ay ganito. "Yun ang dahilan kung bakit nawala ang pag-ibig ko sa'yo, Aliana. Yun ang dahilan kung bakit nagsisisi ako na pinakasalan kita."
Hindi pa rin ako nakipag-away kay Rebel nung gabing yun noong magdesisyon akong iwanan na lang siya. Si Nanay Libring ang nang-away sa anak niya nung makita nitong nilalabas ko ang mga gamit namin ng anak ko mula sa kwarto at si Papa ay nasa labas ng gate sakay ng kanyang tricycle. Nahihiyang pumasok sa bahay ni Rebel at kay dali din niyang tinanggap ang desisyon kong makipaghiwalay na lang kay Rebel. Tinawagan ko lang si Papa nung gabing yon. Alam ni Papa ang nakaraan ko, ang dating marumi kong trabaho at alam din niyang inilihim ko yun kay Rebel kaya nga nahihiya din si Papa na humarap sa magulang ni Rebel at kay Rebel mismo. Pero si Nanay Libring ay totoong tao na may mabuting puso at malawak na pangunawa. Matapos sabihin ni Rebel ang dahilan niya kung bakit nawala ang pag-ibig niya sa akin, yun ngang tungkol sa dati kong trabaho, ay narinig ko pa rin si Nanay Libring na sumagot ng ganito kay Rebel. Kahit na Rebel, may anak kayo, kasal kayo. Kung ano man ang naging buhay ni Aliana noon, nakaraan na yun. Huwag mo siyang hiwalayan. Maawa ka sa kanila ng anak mo. Maawa ka sa apo ko. Ang sagot ni Rebel sa nanay niya kahugot ay, Apo lang ba nanay? Bibigyan kita at galing pa kay Alice. Oo kahugot, inaamin ko na natakot akong malaman ng buong barangay ang tungkol sa nakaraan ko pero hindi ko pinagsisihan na naging ganun ako noon. Sa halip ay hinugot ko ang dahilan kung bakit ako napasok sa ganung buhay, ang aking ina at yun ang nagpatatag sa akin. Hindi biro ang maging pokpok, walang pokpok na sensitive, karamihan sa kanila, okay sa amin, matatapang. At dahil matapang ako, pinaglabanan ko ang udyok ng damdamin kong umiyak dahil lang sa hiwalay na kami ng asawa ko. Sa halip kahugot ay nag-isip ako kung paanong hindi kami magiging pabigat ng anak ko sa papa ko, lalo na't may karamdaman pa si Tita Melody at may 4 akong kapatid sa ama na nagsisipag-aral. Naisipan kong mamasukan bilang domestic helper. Mayroong agency sa San Fernando City na kilalang matagumpay sa pagpapadala ng mga DH sa iba't ibang bansa at ako kahugot ay isa sa mga yon. Nag-apply ako at tuwing may lalakarin ako syempre ay nagbibihis ako at wala akong kamalay-malay na bidang-bida na pala ako sa mga tsismosa ng barangay. Hindi ko alam kung sino ang nagpakalat. Sure ako na hindi si Nanay Libring. Malamang si Alice dahil siguro sa sama ng loob niya kasi gusto na ni Rebel noon na iuwi si Alice pero ayaw ni Nanay Libring. Ang sabi daw ni Nanay Libring kay Rebel, magsasama lang kayo ni Alice kapag patay na ako. Magkadikit halos ang bahay ni Nanay Libring at Rebel. Nasa isang bakuran at kung pasaway sanang anak si Rebel, pwede lang niyang iuwi si Alice sa bahay niya pero hindi naman niya ginawa. Kinoconsider ni Nanay Libring noon ang kalinisan ng pangalan nila. Si Nanay Libring ay halimbawa ng babaeng relihiyosa pero pinangangatawanan niya sa ugali at gawa. Si Rebel naman noon ay kapapasok lang bilang bagong empleyado ng munisipyo sa departamentong hindi ko nalang babanggitin. Basta't sila yung nagpupunta sa mga barangay. Hindi ko pinansin ng mga tsismosa kahit na iba ang tingin nila sa akin. Buwan ng Abril, 1 linggo bago ang flight ko papunta dito sa Hong Kong, ay fiesta sa barangay at maraming pa-contest. Kabilang doon ang dance contest at singing contest at naisipan kong sumali kahugot sa singing contest. Nagulat sina Papa at Tita Melody. Hindi sila makapaniwala na kaya ko pang humarap sa mga tao matapos akong maging paksa ng mga usapan ng mga tsismosa sa amin. Ang sabi ko lang sa kanila,
Hindi ako apektado at ipapakita ko sa kanila na hindi ako apektado. Sa singing contest kahugot, pipili sila ng 5 finalists. Ang 5 na yon ay muling maglalaban-laban sa 2 song genre, slow music at fast or upbeat music. Noong gabi ng contest, nagulat ako. Si Rebel ay member ng Board of Judges. Nung malaman kong isa sa mga judges si Rebel ay umuwi pa ako at nagpalit ng damit. Nung una, conservative ang suot ko. Pantalon na black, puting blouse na mahaba ang manggas. Umuwi nga ako at nagpalit. Isa sa mga sinusuot ko noon sa karaoke bar na una kong napasukan. Maluwang na long sleeves na checkered black and red. At bukas ang botones at kita ang pangloob na black bra. Tinernuhan ko ng leather na miniskirt at leather boots. Pero nung lumabas ako ng bahay, sarado pa ang botones ng long sleeves ko. Binukas ko lang nung kakanta na ako as contestant number 12. 16 kaming sumali noon. Ang kinanta ko sa elimination round ay Hot Stuff ni Donna Summer. Rock song yon kaya sumasayaw-sayaw pa ako. Palakpakan ng mga kalalakihan pero maraming babae ang nakatakip ng bibig habang pinapanood ako. Ako ang unang tinawag na finalist at sigawan ng mga lalaki. Si Rebel na judge, ni minsan ay hindi ko nakitang tumingin sa mukha ko habang kumakanta ko. Nakatingin siya sa stage pero hindi sa akin. Unang round sa finals, slow music ang labanan. Ako ang first contestant sa aming 5 finalists. Kinanta ko ang Lost in Your Eyes ni Debbie Gibson at oo, natangay ako sa kanta kasi yung lalaking mahal ko pa ay nasa harapan ko lang pero hindi na siya sa akin. Pero noon kahugot, napansin kong nakatitig sa akin si Rebel habang kinakanta ko ang Lost in Your Eyes. Sumunod na kategory, fast or upbeat music naman, at kinanta ko ang Easy on Me ni Sibyl. Upbeat siya pero swabe na lang ang galawan at masakit din yung lyrics ng kanta kaya hindi ko pa rin naiwasan ng medyo mapa-emote. Natapos ang contest, second place naman ako. Nanalo ng 2,000 pesos. Yun ang premyo ko. Okay na rin pero may mas magandang premyo ako natanggap nung gabing yun kahugot. Isang lalaking dati na akong kilala at dati na akong hinahangaan. Mag-aalas 12 na ng madaling araw nang matapos ang contest sa barangay gym. 12:30 ay nag-shower pa ako bago matulog. Hinayaan ko na si Lucas sa tabi ni Tita Melody at nagpa siya akong matulog na lang na hindi katabi ang anak ko nang may narinig akong boses sa labas ng pinto na nag-aapo. Sa mga Ilocano kasi kapag tatawag sa bahay ay ganito. Apo, Apo. Sumikdo ang dibdib ko dahil kilala ko ang boses na yon. Boses ni Rebel.
Pinagbuksan ko siya pero dati na siyang nakaupo sa mahabang monoblock chair sa maliit na terrace. Bakit? Tanong ko. Pwede ba kitang makausap? Bakit hindi? Mukhang mahalaga yung sasabihin mo. This oras na nagpunta ka ba dito? Sagot ko sabay upo din sa monoblock pero may distansya kami. Narinig ko siyang bumuntong hininga bago ko narinig ang, "Ikaw din pala si Stella." Napalingon ako sa kanya nung marinig ko ang pangalang yun na siyang pangalan ko sa karaoke bar na una kong pinagtrabahuan nung mapilitan akong magpakadumi para sa mama ko. Pero at that time ay malaki-laki pa rin ang kita kahit na hindi ka sumasama sa mga lalaki sa labas. Titable ka lang, kakanta kung pakakantahin ka. Naalala kita bilang Stella dahil sa kinanta mo kanina. Yung Lost in Your Eyes. Nagtatrabaho ako sa Maynila noon. May girlfriend akong nang iwan din sa akin kaya't naging suki ako sa bar na yon. Lagi kitang nakikita doon. Minsan, tinanong ko pa yung manager kung pwede kitang ilabas pero sabi niya, hindi ka raw ganun. May isang gabing kinanta mo sa bar yung Lost in Your Eyes. Pangatlong gabi noon ng pagdadalamhati ko dahil sa pag-iwan sa akin ng ex ko. At tinamaan ako sa kanta mo at naalala kita. Ilang araw ang dumaan, sarado na ang karaoke bar na yun at may nakapaskil sa labas na bawal na itong mag-operate ulit. Lumipat ako sa ibang bar at doon nakita ko si Stella. Pero hindi na siya kumakanta kundi nasa loob na siya ng kwartong salamin kasama ng iba pang babae. Kaya siya ang itinuro ko sa mamasang. Sinabi niya sa akin na may kamahalan si Stella dahil virgin pa siya. Nilabas ko si Stella ng gabing yun. Noon kahugot ay gumaralgal ang boses ni Rebel. Nilabas kita. At Aliana, ako palang nakauna sa'yo. Noon ay umiiyak na siya kahugot, then kinabig niya ako at niyakap. Hindi ko na rin napigilan ang mapaiyak. Naalala ko rin kahit papano ang gabing yun kahugot. Unang gabi ko sa Patay Cindy at iba pa ang mamasang namin noon. Tanda ko kahit papaano kahit na lango ako noon sa pinagbabawal na gamot dahil nga first time ko at gusto kong wala ako sa sarili ko sa sandaling ibebenta ko na ang katawan ko. Pero yung mukha ni Rebel nung gabing yun, hindi ko maalala. Kaya hindi ko alam na siya ang nakauna sa akin. Humingi siya ng tawad nung gabing yun. Pinatawad ko naman pero nung okay na kami ay nagpatuloy siya sa pagkukwento. That time, umuwi na ako dito. Nagsaka ako ng 1 taon bago nag-apply ng trabaho sa Saudi. At napadpad ako sa club kung saan ko naman nakasama si Sarah na ikaw din pala. Iba na kasi ang itsura mo noon, iba na ang buhok mo at iba na rin ang style ng makeup mo at pumayat ka pa. Isa pa, iba talaga ang itsura nyo sa gabi sa madilim at makukulay ng mga patay sinding ilaw sa bar. At ibang-iba rin ang itsura mo sa maliwanag na araw. Aliana, patawarin mo sana ako. Nung bago ako makipaghiwalay sa'yo, nagpunta ako sa Maynila. Doon sa dating club mo at nalaman ko ang dahilan kung bakit ka napasok sa ganung trabaho. Pero pinili ko pa rin hindi ka tanggapin. Dahil nandyan lang si Alice. Pero Aliana, sana tanggapin mo ulit ako. Paano si Alice? Ito naman ang tanong ko. Wala siyang magagawa. Kasal tayo, may anak tayo. Sige, tatanggapin ulit kita pero hindi mo na kami uuwi sa bahay mo dahil mag-a-abroad pa ako. Aliana, hindi mo kailangang umalis. Aalis ako, Rebel. 3 araw na lang flight ko na. 2 taon na ang kontrata ko at sa loob ng 2 taon na yon, kung mapapanindigan mong ako pa rin ang gusto mo, magsasama ulit tayo. Pero kung sa panahon na yon ay nalaman kong nagloko ka, hindi na kami babalik sa'yo.
Nag-flight ako ng April 18, 2023 kahugot at ngayong April 2025 ay matatapos na ang kontrata ko at uuwi na ako. Wala akong nabalita ang negatibo tungkol kay Rebel, sa halip ay puro positive news ang nasasagap ko, liban pa sa picture ko ang nasa profile picture ng Facebook niya at picture naming tatlo ni na Lucas ang nasa cover photo niya. Araw-araw din siyang nagpupunta sa bodega, sa bahay ni na Papa upang makasama si Lucas. In other words, nasunod ni Rebel ang kondisyon ko, which means pag-uwi ko, mabubuo na ulit ang aming pamilya. At lubos ang pasasalamat ko kahugot dahil napagtanto rin ng asawa ko ang pagkakamali niya at muli din niyang niyakap ang halaga naming mag-ina sa buhay niya. Pero higit sa lahat ay ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa kabila ng pagkakasala ko noon ay naglaan pa rin siya ng isang taong kagaya ni Rebel na itinadhana din niyang maging asawa ko. Hanggang dito na lang kahugot at naway mabasa mo rin itong simpleng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Aliana. Napakaswerte siguro ng mga taong never pang naranasan ng maggipit sa buhay. Pero alam nyo, kung tayo mismo yung nagigipit, kaya nating magtiis o gawan parang paraan kasi tayo naman yung magsasuffer. Challenge lang sa atin kung paano natin ma-overcome ito. Kaya lang kung mahal natin sa buhay ang nakasalalay, gagawin talaga natin lahat. Kaya hindi ako kasali sa mga taong pwedeng manghusga kay Aliana kung bakit niya napasok ang ganong klaseng buhay. So ang issue tungkol sa past life mo, Aliana, ay wala na sa akin. And yes, I agree na maswerte ka sapagkat kahit pala nung panahong nakalublob ka sa putikan ay nakilala mo na yung tadhana mo. And I'm very thankful sapagkat later on ay napagtanto ni Mr. mo ang kahalagahan mo. At muntik lang lumihis ng landas, pero iyan ay part lang siguro ng buhay. Kung minsan ay may nalilihis, pero okay lang sapagkat hindi naman natuloy yung kanyang pagkakalihis. At sana kayo napatunayan niya ang kanyang sarili na karapat-dapat siya ng iyong pagmamahal. At sa pag-uwi mo, next month yata, ay hangad naming maging maligaya ang inyong pag-iisang dibdib ay ang pagsasama niyong muli sapagkat kasal na pala kayo. Sorry for that. Anyway, congratulations and again maraming salamat sa napakaganda mong kwento, kahugot na Aliana. At ngayon sa ating mga shoutout. Mula sa Facebook, Tamang Elmer, good day. Shoutout po kami dito. Rick Welding Shop, Tumawini, it's me, Elmer Tamang. Maraming salamat. Ella Reyes Corcuera says, shoutout kay Moises del Cruz at si Ella Badang from Thailand. Lucero Maria Fatima, pa-shoutout kay Christine Mea Inar Arautaka. Inar Arautaka. I love you yata yan, no? And Haida Liwanag Gopeng, Liwang lang pala. Haida Liwang Gopeng, pa-shout ko para sa mga ka-GVC ko na nakikinig sa programa mo. May mga bago on call with sharing para sabay-sabay kami nakikinig. Pa-shoutout Ate Mia Sarip Labayog, Ate Lani Enfiel, Arabic na yung iba. Nang dahil sa iyo, Kalilip, Maricel, Bagobe, Mars, Pijhano, Martes del Valle, Simangan Marvin. Ay nako po, hindi ko na alam kung paano magkatugtog. Marvin Mendoza, Mark Opalek, Kapita Di Cagayanos, Randy Tinawe. Sana tama ako. Wala kasi mga comma eh. Libangan namin sa GC makinig sa programa mo, Kuya. Thank you sa pagbati po. Maraming salamat, Haida. I-share nyo rin sana sa inyong mga TikTok yung parts ng mga kwento. Okay lang yan. And Alian de la Cruz pala, shoutout sa asawa ko nagwo-work sa Liwanag Cafe, Bacoor, Cavite. Clarice Magpantay from Alian.
of Bacoor, Cavite. Valdez Amelia Agkawili, Prashad Mono, have a good day and God bless. God bless you too, Valdez Amelia Agkawili. And Manilyn Solivio, shout out to you. Zoyong, shout out kay Ate Jarige, kahit busy siya. And Debs Diunet, cold morning, Kuya Bono, and to all kaabang around the globe, especially sa lahat ng OFW. Laban lang, hope every day is fine. God bless you too. And Rumbawa Bunowen, Jackie, shout out to you. Ay, si Jackie Rumbawa, yung natin, yung story sender natin. Shout out to you, Jackie. Pero hindi Jackie yung kanyang pangalan sa kwento. Shout out to my family sa San Pedro Rizal, Kalinga, Teresita Batuelo here in Malaysia po. Thanks a lot, Teresa. And Giz and Earl, Wansi Tawaran, shout out to you. May nag-comment sa kanyang comment. Always sa Bangers Ale. Si Jennifer Masinak Dawagan, shout din sa'yo. Jen Baruga Mangulad at Sosan Kuya Bono, salamat sa bagong kwento. Deja JS, shout out to you. Pa-shoutout po, sabi naman ni Lynn Tolosa ng Hong Kong. Christia Catrix Ligutan Ranay. Thank you po, always uploading news stories all of the Bangers po since 2004. Pa-shoutout sa family ko sa Lagum, mga Peña Blanca, Cagayan, Ranay, Ligutan family po. Ingat ko po kayo lagi and God bless us always. Love from Hong Kong, si Christia Catrix Ligutan Ranay. Edwin Hinova Beria, salamat kay Bono, may abangan na naman, bagong kwento. God bless you too. Cherisa Bateo Kafagawan, pa-shout out naman kami dito sa Tuwao, laging nakaabang ng mapapakinggang kwento. Shout out sa inyong lahat dyan. And Angela Pahila Ligayo, shout out to you dyan sa Al-Hasa, Saudi Arabia. Irene Castro Potencion RM, shout out po always sa Bangers here in Saudi Arabia. Sa asawa ko dyan sa Bicol, Peña Blanca, si Ronel Miguel at dalawa kong anak, si Joy Dominic. And si Sodla o Arlene, na imbag ng oras mo Kuya Bono, thank you, may mapapakinggan na naman ako. Pa-shout out mga anak ko, Angel at Siren, ingat lagi mga anak. And Leveline, laging pag-shout out Kuya Bono, no problem Leveline, shout out again to you. Rahima Sanday Budi, assalamualaikum, always waiting for your post. Take care always and may Allah bless us all. By the way, yung tanong mo noon kung malapit ba sa amin yung plane na nahulog, opo, malapit lang po yan. Paroon ko kasi yung shinare ni Rahima na video nung bumagsak na plane. Parang lugar din namin. Ganun din yung itsura ng lugar namin, bukid-bukid. Kaya lang, ang pagkakaiba ay, ang mga babae dito hindi walang ganon, cover sa hair. Doon sa place nila Rahima, naka-cover ang hair ng mga babae sa Mindanao. Ana Palata Villena, shout out to you. Ganun din kay Beverly Espinosa, shout out kay Bono. Good morning sa lahat mga taga Cagayan Valley. Weng Bainado Bermijo, shout out po sa amin ng friend ko Gina Sigilla dito sa Wenlong, Hong Kong. Avid listener mo din po siya, salamat. From Weng of Tumawini, Isabela. And Lani and Doctolero, shout out po from Tabuk, Kalinga. God bless and more stories to come. Kahit napakinggan ko na lahat pero nagmayat lata ulit-ulitin. Sana nagustuhan nyo itong kwento ni Aliana kasi nagustuhan ko. Michelle Dugayon, shout out to you. Hello Kuya Bono, pa shout out po Romel Sanchez po, always listening sa iyo every day sa YouTube mo. Yan Romel, maraming salamat. And Daisy Almazan, Adaman Dingginin, maglaliw-liwat, tila payag habang busy ti Ramadan. Thank you, oo nga. Yung ate ko ay pagod na pagod din na naman. Daisy Almazan, shout out to you. Antonio Fenevendiza, shout out to you. Ganun kay Mylene Kuntapay Sinampan, shout out to you. Lynette Alcantara Sidayao, shout out to you. Abangers from the province of Abra.
Naimbag nga alda mo Kuya Bono, agyaman ta adda manen, baro nga madingeg ni Kuya. Pasyal po always asawa ko na addict din sa story mo, Gerald Piedad po. Shout out to you, Gerald, from Geraldine, Dalit Makapagal Piedad. Maricel Tamayo Vicera, shout out to you. Emma Cardenas, shout out to you dyan sa Hong Kong. Ganun din kay Anver Pahilaligayo, pasyal ko Kuya Abangers here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Panghuli, si Daisy, shout out to you. Ay nabasa natin lahat. Maraming salamat muli mga saan ba tayo kahugot sa paglalaan ng oras dito sa ating programa. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.